tayo mapuntahan, Ali. Yeah, kaya Ang sa pupunta airport na- na lang. Tara uwi. Yung pwede bang ganun? Yung tara uwi, Sana. tapos balik tayo bukas. Sana ako. Wala, may duty ako bukas. Wow, kala mo naman talaga uwi tayo. Diba? So, we're here. We're here at Terminal 1. Jewel. Jewel Changi Airport. Sa dami-dami ng Pagpupunta. napuntahan natin. Parang nalibot na ba natin buong FB? Almost, right? Hindi na natin alam kung saan tayo pupunta, Mi. Dito na lang. Or, Hindi. Bumili siya ng shoes ng auto. bakit ako, ay, ano lang, window shopping lang. Yung window. Gugutom na talaga ako. Meron pa tayong mga hindi napuntahan. Yung mga coffee shops na na-search natin before. See, the view is very nice. Ang relaxing, no? Ano? Relaxing. Ang relaxing pero gutom ka na. I think, babibitin tayo doon. Alam mo, mag-order ako mamaya. Ang ganda nito. Ano sa bundong taas pala ko? O meron pa pala dito sa... Meron pa sa taas. Ang ganda ng relaxing nito. Kaya, Kung sino yung nakausap, okay, tignan natin. Ako na ba? Kumusta? Yung isa nga. Isa lang talaga. I think kailangan natin ng part 2. Order pa ba ako? Gusto mo? Hindi. Feel ko, try muna natin i-ano. Tingnan mo naman, ilang piraso lang. Sige, mamaya na. Tingnan muna natin. Ang funny. Dapat na rin tayong ano. Meron pang isang ganito. Wala. Kami ganito lang eh. Ang Body akala meal. namin, ano, ang dalawa. Ang saya. Sabi kasi dun body meal. So, akala namin makakatipid for only, kaya pala sobrang mura, like $17.90 only. Yung pala, isa-isa lang pala. Ito lang pala ang dalawa. Pero okay lang. Ay, isa na kayo nakuha. Yan na. Wala naman tayong sakit ko dahil. Sige, mag-share na lang. I think kulang yan. Ano kayang Sige, pag nakakain na lang. Next na lang na ano, next shop. Wow. Oo. Sarap ba? Alam ko na yun. Parang hindi siya. Bukas na. Uy, ang sarap nung Sobrang na... ito mo ng noodles ang lalantakin. Ang lambot ng chicken. So, ano sa pagkakaluto ng... araw, mag-January na naman. Tama eh. Bilis ng December girl. Yeah. Very
bilis din ng sahod. Bilis din maubos. Bilis maubos. Well, isipin mo, mag-1 year na tayo sa work. No, February February pa lang. Mag-1 year na tayo sa work. Like, ang bilis ng, ng araw. Gusto ko na talaga magbakasyon ulit. Ako Pinas. Nakakita ka lang ng airport. Hindi kasi, naintindihan ko na yung sabi nila na once na lumayo ka sa Pinas, tapos na-try mong first time umuwi, hinahanap ng katawan mo. Like kahit wala kang masyadong ginagawa sa Pinas, iba pa rin kasi talaga, no? But you know what? Naisip ko nung nakaraan. Ano ba? Parang nagsisente-sente ka. Ganun talaga. Yun ang ayoko kasi nag-isip ako minsan kung ano-ano may isip ko. Sabi ko, yeah, I'm very lucky rin naman kasi may relatives talaga ako dito, di ba? Pero sabi ko, paano kung wala? Like, alam mo yun? Tapos paano kung kayo hindi ko kayo naka-close before? Right? Di ba? Sabi ko, yeah, oo, sabihin natin, I have relatives dito. Oo, close ko naman sila. Like, may mga banding naman kami. Pero you know, yung parang iba pa rin yung ano ba? Kasi once you're siguro nasa may phase tayo kasi dahil parang bago-bago lang tayo here. Parang may phase tayo na parang may time ng malungkot, ang senti girl. Hindi, pero totoo, na-feel mo na rin ba yung ganun? Hindi. Parang siguro naiisip lang. Pero mawawala din. Hindi yung magtatagal na isang araw. Oo, hindi naman magtatagal na isang araw. Like parang 1 hour, parang ganun. gawin na yung 1 hour, Oo, pero sa akin, parang 1 hour ganun. parang out of the blue may isip mo na friends. Parang Ako mostly sa daan lang kapag naka-earphone ako. Nag-senti mo. Oo, yun lang. Doon tayo. Pero totoo, like, yeah, kahit sobrang daming, parang yan, may mga close ka, like, bilang lang naman yung kaya mo mag-open up na tao. Diba? Like, sabi ko nga, paano kung wala kayo? Walang nakahirap na. Nakakulong lang siguro ako sa kwarto. Lumalabas ako mag-isa dito before yung hindi pa tayo gumagala dati. Hindi. Pero, ang laki ng difference. May time na kailangan mo rin may alone time. Pero, ang laki ng difference nang wala kang kasangga. Wow, kasangga, big word. Like, yung mayroon kang kasama na nakakaintindi. Kasi tayo almost pare-pareho tayo. Pareho talaga tayo ng day ng pasok sa work. Magkakadikit lang, Ate Madonna, month lang naman din yung different. 1 month lang. 1 month lang different. So, tapos pa na first time natin abroad, right? Oo. So, nakaka-relate tayo ng kahit pa paano. I have question. Wow, nag-Q&A. I have question. Nung nag-start ka na ng working dito, like, paano yung adjustment na ginawa mo? Paisip ako dun Sige, hatiin natin. Kasi maraming adjustment na pwede mong masabi. Adjustment sa trabaho, yung workload sa Pinas. Sa workload dito, di ba mo? So, unahin natin yung adjustment mo sa workload mo na lang muna. Since pinakamadali yun. Okay.
work-wise, Ano mas easy? pareho eh. Parang easy? Ay, hindi. Pareho yung workload niya. Sa Pinas kasi, yung ratio ng elders mo, ay yung mga pasyente mo is maximum na is 25. Yeah. Wala nung... Ako lang mag-isa, isang nurse 25. Pero carry-carry lang yun kasi nandun naman yung doctors, palagi, ganyan. Pero dito kasi nursing home, madami. So mas clinically, mas easy sa nursing home, clinically lang. Pero sa bigat ng trabaho, clinically madali. Pero sa sa Pinas, mabigat talaga eh. Kasi clinically mabigat talaga. So, parang pareho lang din kung compare mo. Parang hindi naman ako ganun. Same lang yung pagod ko. Para mas worth it dito. Pero mas worth it dito talaga. Yun lang. Ang pinagkaiba lang Ano kasi, ba? no? Ayan. Before, Parang hindi naman ako masyadong nag-adjust. Oh, nice. Wow. Parang wala yung parang very big difference na ano. Wala. Halos same lang din talaga. So, in terms of workload, almost same. Like, parehas na pagod, parehas na stress. Oo. Pinagkaiba lang mas worth it talaga Yeah, dito since, sa of Saudi. course, Times dollars. 3. Yeah. Pero, Times 3, times 4. Tapos may bonuses pa, no? oh my God. Pero, doon naman tayo sa aspect ng emotionally, paano ka nag-adjust. Like, I know, let's say sabihin natin, yung mga early days natin, like, there's a lot of competencies, lahat aral-aral. Early days. Like, yeah, yung training period natin, like, under, ano na ba yung observation? Ano na time natin dun? Probation period natin. So, ang daming, like, di ba, may kanya-kanya tayong kwento regarding sa probation period natin. Like, ang dami natin na-encounter na stress, na parang kapagod, kaya ka ba? Yung mga ganun. So, paano mo na-adjust or nagkaroon ka ng adjustment in terms of sa part ng emotionally nung mga early days mo? Lumaki na kasi akong magmula bata ko stress na talaga ako eh. Grabe ka, no? Di magmula elementary, alam mo yung elementary, maaral na parang gano'n. So parang pagdating dun sa mga competencies, parang pareho lang yung nagka-college ako. Yan, no? Pero ang iisipin mo parang meron tayong return demo. Return demo, yun lang yun. Pinagkaiba lang kasi hindi natin alam yung standard ng mga trainers. Yun nga. Paano, sa atin kasi, aminin natin, di ba? Sa Pinas, masabi mo yung lahat, like, memorize mo lahat ng process. For example, one skill, memorize mo lahat ng process, tapos masagot mo lang yung question nila is okay na. Pero dito hindi natin alam before, like, sobrang dami nilang follow-up questions na minsan unpredictable na rin. Pansin mo ba yun before? Like, hindi natin alam kung yun nga, hindi natin alam kung way ng ano. Though yung mga trainers kasi natin is from Philippines din. Mostly lahat sila Filipino. So, in terms sa training period noon, yung mga competencies, not that much, hindi naman masyadong mahirap. Hindi. I mean, paano ba? Like, Kasi kasi... bumalik sa estudyante ng college, yun ang na-feel ko nung time. Kasi yung sa college ko nagkaroon din, may mga rin yung demo din. Sa mga clinical. Yeah. So, ganun, parang dito may ganun pala. Yun pala nabigla kami. Pala, girl. Sa Pilipinas kasi, basta graduate ka na, basta nakapasado ka na, sabak ka na agad sa work. Dito kasi kailangan matisama yung competencies nila. Fun fact lang, sa kanila kasi, there's a lot of, kailangan, ilang mga competencies ang kailangan yung 16? Ay, 20 yata. 18. 19. Sa kanila kasi there's a lot of competencies na kailangan nilang mapasa lahat para magkaroon ng sa license nila na required talaga. Na able kang magtrabaho dito as
as a nurse talaga. Then, may iba-iba kasing bilang ng competencies yan for staff nurse, enrolled nurse, and even the nursing aides. So, sa kanila kasi, like sa nurses here, like masasabi mo yung, paano ba, yung pressure, especially sa field, dun sa workplace natin, like, walang doktor na, para halimbawa magkaroon ng emergency, meron kang pagtatawagan ng doc, ganito, ganyan, report ka ka. Pero sa'yo lahat ng assessment No, ngayon, grabe, di ba? Yun ang mahirap. Salo lahat, no? So far na-enjoy mo naman? Na-enjoy ko kasi yung solid eh. Yeah. Tapos yung mga co-work ko is parang lang, di ba? Parang lang ka. Marami din Pilipino. So parang konting adjustment lang. Ayun. Maganda pa sa kanila na magkakasama sila mga magkakaibigan. Kaya okay lang sa trabaho. Wala yung wala yung nakaka-intimido. Walang bullying. Hindi yan. Yun ang maganda. Yun ang Like, maganda. ang maganda kasi sa inyo na sa branch nyo, there's, kayo ang pioneer staffs. So, walang judgment. yeah. Kung meron man judgment, okay lang kasi pare-pareho kami bago. Di ba? Kasi nagdaldal tayo, nagusog na ako agad. Maganda yun. Ngayon ko lang naisip, parang I know na kung ano yung iba-vlog ko. Pag nagkikita-kita tayo, more on Q&A. Pwede bang podcast? Mag-podcast tayo. Podcast mo. See? Para naman every meet up natin, hindi lang panay gala panay. At least pag may gala tayo, meron tayong pinagkikwentuhan na ma-share natin. For example, like mga aspiring na gustong mag-work here in Singapore. Like there's a lot of tips na pwede nating maibigay, especially someone na mag-work sa healthcare. Mas abangan niyo, mag-vlog si Nicola. Of course! Ewan ko lang, kanina kasi biglang pumasok sa isip ko, why not, ito kasi vlogger talaga to, itong aking friend. At ang ating friend, Madam, it's all, sige, lagay natin dyan. Nag-promote, akala ng daming followers. Though, yan, vlogger talaga to ever since, like, puntahan nyo. Gusto ko lang mag-vlog. Puntahan nyo yung kanyang channel. Like us, let's say, hindi ko alam kung yung age namin na pumunta dito is bata ba or OFW or sakto lang. So, para kasi sa akin, para kasi sa akin, yung bata pa tayo. Hindi ko bata pa tayo at the age of 25, 24, let's say 24 tayo nung start drive. So, nung 24, parang feeling ko bata pa kasi yun. So, Itong bagay si Nicole sa podcast kasi madaldal siya. hindi yung daldal ko naman Ako is for kasi, friends lang. hindi ako galing kadaldal. May madaldal ka rin naman. Hindi nga madaldal siya, kaya nakakadaldal ako. Yeah. So, parang di nyo naman alam yung daldal ko is for friends lang. Ay, hindi ba? Hindi ba? Madaldal talaga. Madaldal, okay, madaldal na. Sige. Kaya, okay din na madaldal siya kasi nadadaldal siya. Oo. Ay, Kasi alam hindi niyo, ako madaldal. ay, Ay! Kasi may pagkain. O, diba ito itong sa mga bus? nakaraan, hindi, ito kasi nung naging super close na tayo, talagang masasabi ko madaldal kami. Ito na lang. Sa friends, pag mga ganun sila. Yung first impression. Oo. And I remember yung first day ng work namin. February 10. Kaya ka nun. No, brown. Tara lang. Yun ka din. Brown. Naka-uniform na kami ni Ate Alpha. Hindi pa. Bibigay pa nga lang yung uniform. Oo, naka-uniform ako. No, yun. I remember February 10, 2025. Wow, exact, di ba? Bakit ka mo? February 10 ni. I know. Kasi hindi yan mawawala sa isip ko. Like, Hindi na 7? no, 10. Like, yun yung masasabi ko, wow, anniversary ng work. Go. Anniversary ng work. So yun, first impression. I remember, wala pa tayong access card sa building before, right? So hindi kami makapasok sa building. Kailangan mo ng access card para lang makapasok ka sa loob. So, dun sa MPH before, sa second level 2. So,
I think around 7 a.m. ba yun? Kasi nauna ako sa kanila for a few minutes lang eh. Sila kasi naglakad sila nun. Then, nagbas ako nun from hub. Then kayo, nilakad nyo. Naalala ko na naglalakad kayo na yun. Naka-white si Angela nun eh. Si Angela lang naalala ko yung suot niya. Ikaw, di ko maalala yung suot mo. Hindi ko na din alam eh. Pero hindi ka pa naka-uniform yun kasi bibigay pa lang uniform nun. Then, nauna ako dun sa may harapan kasi, may upuan kasi sa harap. So, umupo akong gano'n. Tapos nakita ko na sila. Actually, habang paliko ako nun, nakita ko na sila. Tapos, so, unang pumasok sa isip ko, ay mga Pilipino tong mga to. Ay mga kasabayan ko tong mga to. Sabi ko gano'n. So, nung lumapit na sila, parang, sino ang nagapunta? Hindi, sa Ate Alpha, nalit sa Ate Alpha nun. Tayong dalawa lang ni Angela noon. Tayong tatlo yung nagkakita sa harap. Sino ba yung una nagngitian lang muna eh, tapos hello, ganyan. I forget kung ano yung, kung paano tayo nagkausap. Basta, hindi ko na maalala, pero yun ang naalala, hindi ko maalala, pero yun ang naalala ko. Pero yung kung sino yung unang umapproach, hindi ko na maalala, pero ang talagang sure ako dun is nagngitian before, then hanggang sa sabay-sabay kami pumunta ng level 2 kasi may isang staff na Pilipino rin yun. Siya yung nagbukas sa access ko. Sino na ba yun? Ka-agency na ata yun. Ay, ate ka! Siya ba yun? Oh, yun. I forgot na, pero I remember same agency kayo noon. Like, since sila meron na siyang access card nun, so sinamahan niya tayo hanggang level 2. Then level 2, then Kuya RM. Siya kasi may training sila dalawa ni ate tapos Kuya RM, di ba? ano ba sila? Oh, di ba hindi ko na maalala, but I remember, basta yun, medyo ang naalala ko lang talaga nun, yung mismong araw na yun. Tapos na-late sa Ate Alpha. Oo, na-late siya. Na hindi niya alam kung ano saan sa sasakay. So yun yung naalala ko. Then, yung my first impression ko before. Ay! Fun fact. Daldal. Hindi na nakakahiya. Pag na nakatalimod tayo, okay na ita. Fun fact. Di ba sila magkasama ni Angela? So, nagkatanungan ng edad noon, naalala ko yung edad nga yung isang naging topic natin. So, halos same age lang kasi like months lang yung mga pagitan namin. May si Angela June, then ikaw October. So, months lang, same year, pero iba-ibang months. So, naalala ko yun nun. Hindi nagkakatawanan na, ganyan. Kasi very approachable sila ni Angela dati. Like, talagang ngiti-ngiti din. Siyempre naman si ate girl, ngiti-ngiti lang din. Sige, bungis-ngis dyan. Tapos naalala ko nun, fun fact, hindi ko na-expect na siya magiging pinaka-close ko sa kanila. Promise. Like, oo, yung vibes niya is approachable naman siya before. Like, ngiti-ngiti din siya. Like, yung tawa niya kasi, alam mo yung tawa niya, very unique yung tawa niya. Bawal lang huminga. Kasi ganun. Like, hindi ko na-expect kasi ang alam ko nun, Kayo ni Angela. Kasi same tayo ng vibes oo, din. like before, feeling ko ay makaka-close. Alam ko makaka-close ko silang lahat, pero alam nyo naman yun, di ba? Kahit kayo naman sa may circle of friends, meron kang pinaka-close sa kanila. So, ang sa isip ko talaga nun is si Angela. Kasi, nung una ko nakita si Angela, like sabi ko, ay, same vibes kami nito. Ay, magkakasundo kami nito. Same din sila ng height and everything. O, hindi naman yung height, basta tangkad daw kay Angela. Sorry, Angela. Uy, ano kaya? Ang dami kayong nagsabi Mukha pa nga sila eh. Oh, like, sabi nila nun, ano daw. Parang kasi may chubby face. Oo. Kamag-anak ko daw si Angela, ha? Sabi ko, no, sabi ko yun. Tapos, sabi ni, ano na yun? Ayun, so, hindi ko na-expect na siya yung magiging ka-close ko. Ano ba tayo nagka-close me? Saan nga TikTok yata? TikTok, ito, hindi kasi ako ma-TikTok talaga. Sa totoo lang ako ma-TikTok dati. Nag-birthday na Angela Oo, din noon. hindi ako ma-TikTok dati. Pero ito, sabi niya, tara TikTok ko. Hindi ko, ganyan ako nun. Kasi never akong nag-video ng any TikTok dance or any TikTok trends before. Dahil sige na nga, ngayon na, ganyan hanggang sa ang dami naming na-shoot ng game na yun. Then after nun, dire-diretso na, no? Ano yung first gala natin?
Marina Bay. Marina Bay ba yung unang galing? Oo, Marina Bay. Marina Bay ba? Ano nauna pa? Ang dami kasi natin yung napuntahan. Ang naalala ko lang yung mga yan, nung pinupuntahan natin Marina Bay eh. So, ang unang impression ko talaga sa kanya no? Sungit. Hindi. Actually, hindi ko nakita na masungit siya. Kasi yun nga, una ko pala sa nakita, nakangiti na siya. Tapos tawa-tawa, ganyan. Tapos, nalala ko, humingi pa pala ako sa kanya ng face mask noon. Kasi wala akong face mask. Tapos, siya may face mask. Siya puti pa nga yung face mask mo na eh. Diba? Yun. Tapos, diba? Unexpected. Naging ka-close ko si Ali. Tapos, same pa kami ng Ako interest. first impression ko talaga sa'yo. Approachable talaga. Like, parang lahat pwede kong maas. Parang gano'n. Ah. Yung first day pa lang Kasi yung pangalawa na doon ko napansin, parang medyo maladaldal ko Okay siya, bubbly yung. Yun. Yung taldal ko kasi may pinipili minsan. Di naman. May totoo, parang minsan, akala nyo lang. Like, pero may time na parang napipilitan na akong dumaldal. Pero yung talagang genuine, ubusin mo na. Yung genuine na daldal ko. Pili lang talaga yung kadaldal. Uy, totoo Hindi yan. parang madaldal siya, guys. Hindi ka maniwala siya. Sumalag siya. Uy, hindi. Siguro akala nyo lang kasi panay ngiti-ngiti lang kasi talaga ako. So akala nyo parang kaya ko makibagay sa lahat. Ewan ko Yun din. ang naano ko. Di ba? Very unexpected naging si Ali ang ka-close ko. Nga din. Alam mong ano impression niya sa akin? Nahirap ba akong sa bigan? Parang yung lagi naririnig ko. Parang tahimik sabi nila. Ano ba? Hindi. Diba? Hindi. Or depende siguro sa mood mo ng araw. Feeling ko din. Halimbawa, first niya siyang makita, tapos yung araw na yun is iba yung mood niya. Siguro Feeling ko, gano'n. hindi. Pero sa akin kasi yung una ko siya nakita, hindi Hindi, ko diba? siya na naiisipan na masungit. Parang mas Wala. Tahimik pwede. Pero Yung tahimik. tahimik, oo. Pero yun nga lang. Talaga. Yung pagkatahimik, yung parang may tinatago. Tinatagong kalokohan din. Kalokohan, ganun. Oo, kasi yung vibes niya, alam mo yun, yung parang adjustment pa siya ng time na yun. So alam ko, ay may part to. Feeling ko, maloko din to. Like, ang daming, ano mo yun, ganun yung feeling ko noon. Then, alam ko sa Ate Alpha, 9 something na siya nakarating na. Like sa Ate Alpha. Si Ate Alpha, yung impression ko kay Ate Sayo, magagawin natin ito sa lahat. Oo, sa part 2. Oo. Pero yan, ano ko na yun. Okay na yun. Sa Ate Alpha, sige, anong first impression mo natin? Kayo kasi nagkakita-kita na kayo sa agency eh. Kasi parang ako yung chat ni Ate Alpha nun eh. Nung papunta na kami ng airport. Doon na kami nagkaka-chat. Nakala ko talaga, based sa pag-chat niya, parang hindi siya, parang apaka-formal. Hindi siya yung Ate Alpha na kinanatay. Akala ko parang kasi yung age gap is medyo, hindi naman masyadong malaki. Pero parang ganyan. 10 years out. 10 years after ako, 10 years. Pero feeling ko parang parang mahirap siyang, through text lang or chat, parang mahirap ganun eh. Oo. Pero nung nakita ko siya ng Siya yung actual, tipo na parang kailangan mo munang i-test yung ano niya. pero nung nakita ko na ng actual, takot ko, parang magkakaidadan lang din. Wala. So yung hindi ko, akala ko nasa 30s. Hindi ko lang din nasa 30s na Wala kami. parang mukhang lang, nasa 27, parang gano'n. Akala ko few years lang yung Kasi agwat. pananamit niya din, apaka Gen Z parang gano'n. Oo. Tapos Mga si hilig Ate, na din ako ka Gen Z oh, grabe din. si Ate Alpha, like, kung makikilala niyo siya, mabilis niyo siyang ma-approach, Oo. tapos mabilis mo siyang maka-drive. Maka-drive. Hindi mo siya testing the water. Testing the water. Oo, parang hindi mo siya magano. Parang pwede mo na siya agad mag-cruise agad. Oo. Yun ang vibe nun. Oo. Feeling ko sa akin hindi eh. Hindi, wala kang gano'n. Di ba? Feeling ko parang magte-test muna ng water. Ano ba? Hindi naman. Parang hindi. Hindi naman. Ay, baka depende talaga sa...
Kasi nung una kitang nabili, hindi talaga ganun. Baka depende baka depende. Ang mga friends ni Ali dyan, Alam ko nagtitest na soft water. Ganun ba? Parang mo, lagi naman, nakangiti naman ako ata talaga. Nagla ako sa feeling ko likat sa mood mo. Siguro maganda yung gising niya nung first day namin. Yun, sa Ate Madonna. wala ko siyang makita. Saan ba natin Tawa ka no? Ate Madonna kasi, kami ni Ate Alpha ate. Hindi ba nakakasabay ko? hindi. Ako Ako sa tayo sa mall. Oo. sa Ate Madonna, na first meet ko sa kanya, nung umakyat sila ni Tito dun sa level, sa floor namin, sa level namin. Tapos kasama ni Tito, like, I think, hindi ko alam kung ano gagawin ni Tito, siguro sumilip si Tito noon, tapos kasama niya sa Ate Madonna, tapos may NHOP tayo sa Clemente noon. Then sabi ni Tito sa akin, may NHOP kayo, di ba? Ay, oo, sabay na kayo, ganun yun. Doon ko nakausap sa Ate Madonna, tapos pinakilala ni Tito na, ay, ito si Madonna. Alam mo yung, sorry Ate Madonna, pero yung una kong, nung narinig ko yung pangalan ko, Madonna, sorry. As in, tumawa Parang ako. Madonna, no? Tumawa ako dun sa Madonna niya, kasi ako joke lang yun, na Madonna. Like, sabi pa niya na, Ate Madonna, feeling ko maalala mo to. Sabi mo, Madonna, like, Madonna, sabi mo, ganun sa akin. Oh, sabi ko, tapos yun, doon ko siya naging ka-close. Pero sa Ate Madonna, akala ko nun Maldita. Siya, ayun ang una kong kita sa kanya, Maldita. Yun. Ikaw, anong first impression mo sa kanya? Parang yung una kong impression parang madam na bandam, parang ganun na. Yung parang, Until ngayon yung parang tita vibes na siya. Yeah. Tita vibes, yeah. Si 40 years old. Oo, tita vibes na siya. Pero, mabilis pakisamahan. Parang gano'n. Oo, mabilis pakisamahan. Kahit na tita vibes, hindi siya yung tita vibes parang yung masungit or what. Ang ating mamita. Oo, ano siya? Tita vibes na mabilis makagaanan ng skill ng vibes. Mas mabilis mauto, parang ganyan. Pag binudal mo siya ng something, bibili niya yan agad. Ay, naalala ko dati yung grabe, yung dami niya sinabi shopping nung nakita na siyang pera, shopping pa rin siya. Nandun siya sa face na yun, no? Wala na siyang ganun ngayon, no? Hindi na siya ganun. Ewan ko Or lang. na lesson na, no? Parang ganun ka rin naman yan. Grabe, gulat Pag ako. siguro alain mo siya, mababili yan ng kung ano-ano. Gulat ako Ang na. pinauso niyang expression, best. Ano, parang ano na lang. Nilaro, si Ate Madonna nilaro. Pero yun, love na love namin yung sa Ate Madonna. Like ganun. Mababait sila. Uy. Actually, 5 kami, di ba? Yung 5 na yan, yung original na hotdog. Naging sausage. Naging sausage na kasi kami. Paano ba naging hotdog? Ako kasi nagpangalan ng group chat na yun. Pero nakalimutan ko na about bakit. Sino ba na? Kasi Ate Alpha ata? Ako nagpangalan na hotdog. Okay. Pero nalimutan ko na kung ano yung reason bakit Kasi hotdog. uso kasi yung hotdog. Yun. Ay, oo, yung expression na hotdog. Oo. Hotdog, ganun lang. Pero nung time na yun, may reason kung bakit ko nilagay yung hotdog. Alam ko sa FHOP yun eh. Tapos parang may nasabi silang remarks doon na parang, hotdog. Parang gumanon ata tayo na. I don't know, Ate Alpha. Pero I remember akong nagpangalan ng group chat na hotdog. Sa WhatsApp pa yun nun, di ba? Oo. Doon na tayo naging close nun sa NHOP. NHOP. Oh, NHOP days, nakakamiss. Yung time na... Si Ate Madonna ang kasi, nag-form ng Oo. So, let's go to on vlog. So, punta kami ng on-cloud mamaya. May cake siya. Magpapabili na naman ng 2. Uy, at least yung gas... Ay, hindi. Ikaw nagiging magastos pa na ngayon. Umugas.
dati na ano mo yung sarili mo dati. Like, tama na muna. Okay na ako, ganyan siya dati. Oh, hindi kasi dati kasi wala akong pera talaga siguro. Ngayon, Ngayon kasi kakabonus na. bonus. Pero, Pero promise this year, next year, ano na ako. may ibang loan sa... Hindi na ako magpa-promise kung ano lang meron. So, abangan natin kung magtitipid ba talaga si Ali for 2026. O ikaw din sabi mo, Ay, oo, okay na totoo. gusto. Actually, ngayon, Hindi kasi, kailangan ko i-maximize yung wellness ko kasi matatapos na yung ano. At least yung akin babalik ni yung sa'yo. hindi naman pala. Hindi babalik. Hindi, pero kasi kailangan ko mag-invest sa shoes kasi pudpud na talaga yung shoes ko. Pudpud Ay, alam na nyo ba, yung mga cravings nitong babaitan na to, sabi niya sa akin nung kahapon ba yun, kagabi, sabi niya, bili daw ng gold. Ano pumasok sa isip ko? Wala lang. Sabi ko nung nabasa ko, ha? Gold? Parang gusto niya muna bumili ng sapat. Ano ba talaga una? Nasakita ko yung My Day niya, bumili ng Ralph Lauren. Oh my God. Ay, hindi ko nga inaalis kasi ang mahal. Dapat Diba? masulit. Sabi ko, ha? Tapos namin na nagiging magastos na si Ali. Kaya sabi ko, kailangan ko muna dati, Before kasi yung gastos talaga namin more on pagkain na. pagkain. Okay na kasi kami sa foods dati. Tapos kung may bibilin man kayo parang yung bag, guess lang dati. Kasi mga affordable lang. Affordable? Affordable yung magkano din yung bag na. Yun ang niloko mo. Kunyari na lang guys. Oo, mahal din ng ano, kahit naka-discount tayo yung mga... Galing sila mangbuto. Ay, pikwento ko lang sa inyo yung nakaraan. Nung nakaraan, punta kami ng IMM. Eto, nakakita sa Kate Spade ba yun? Pumunta siya ng Kate Spade kasi nandun ako sa nasa may Bath and Body Works ako nung time na yun. So, bumibili ako ng mga regalo. Then, nag-message siya na sa Kate Spade daw siya. So, pinuntahan ko siya sa Kate Spade. So, sabi niya, alam mo yung bungad niya sa akin, buy one, take two. Take two. Buy one, take two. Sabi Free yung niya, dalawa. free yung dalawa. Pwede ka. Oh, maganda. Sabi ko naman. Nung time na yun, hindi ko pa na-realize yung mga ano. Pero alam ko na medyo pricey din ang Kate Spade talaga. Since may nakita ko before, nung pumunta rin kami IMM nung kabahay namin. Pumunta kami ng park na yun. So alam ko na medyo pricey. So nung time na yun sabi ko, oh di okay na kung ano, kung bili ka na, sabi ko pa nga sa kanya. Tapos titingin na talaga siya, natitingin na siya ng mga bag, lalo yung duffel bag na malaki. Yun, gusto niya bilhin yun. Then, hanggang sa, nagtanong pa siya, ay, paano ma-avail yung promo na yun, yung buy one, take two. So, kailangan mong bumili ng, pili ka ng tatlong item. Yung pinakamahal na price, yun yung babayaran mo. Then, makukuha mo yung dalawang item. So, for example, yung pinakamahal na price mo is nasa, let's say 900. Tapos may mga kinuha ka na 700 plus. Tapos yung isa is 600, sabihin natin. Ang babayaran mo lang for 3 items is yung 900. Aba, yun yung nagtanong na siya noon. Di okay na. Oh, sige, sabi ko nang bili ka. Tapos hanggang sa na-realize ko, mahal pa din na. Mahal pa din na, sabi ko. Like, oo, sabihin. Kasi nung time na yun, wala akong plan na bumili ng ganun. Siguro yung wallet pwede pa nun, pero hindi siya yung parang bukal sa puso ko na bumili. So okay sana na maghahati kami nun. Pero sabi ko, worth it ba? Sabi ko sa isip ko, sabi ko sa kanya, girl, di ba mahal? Sabi ko sa kanya. Kinonvert sa inyo. Convert sa ate girl. Hindi na lang sinabi mo. Pag hindi may kakamot, hindi mo halata. Pag hindi ko ba sinabi, bibili ka? Yun po. Buti na sinabi mo, pili ko, pagsasisihan ko yung dalawa. Tapos bag, yung mga bag na yun, hindi mo naman magagamit everyday. Ano yung sinabi mo? Bili lang naman ako mura. Masulit pa. Hindi lang siya 2 digits eh. 3 digits diba? Pa 4 digits na yun. Hindi ko alam, iniisip niya nung time na yun. Bibili siya ng ganun kamahal. Sige, maintindihan ko kailangan niya ng duffel bag. Pero, worth it ba? Bili ka na lang sa Adidas. Kaya nga, mga ganun. Naikigan mo. Bili ka na lang ng mga duffel bag doon. Para walang naman quality. Yeah.
Unless yung talagang mga gamit mo everyday na yung mga Sinabi mo yun, girl. sling bag, ganun. Though, plano niya na naman bumili ng wallet din sa Kate Spade, pero hindi mo tinuloy. Bakit ba? Hindi yung box. Ay, oo. Gusto ko kasi naka-box. Eh, sabi nila parang ano lang. Supot. Nakasupot lang. tapos yung paper bag. Hindi.